unsa reaksyon sa Trade Union Congress of the Philippines TUCP nining maunga aumento ang TUCP miduso ni sa 200 pesos legislated wage hike o gagahapon adlaw aduna gani hearing ang House Committee on Labor. Ato kauban ron ang tipamaba sa TUCP si Carlos Miguel Onyate. Sir Carlos, good morning. Ay, magandang umaga din po, Sir Junex, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na unfortunately hindi po tayo kasama dun sa 85 pesos na wage increase na nasa Metro Manila lang. First of all, anong reaksyon ninyo nitong 85 pesos na increase sa mga workers diyan sa Metro Manila, Sir Carlos? Opo, no? Sinabi namin hindi ito nakakagulat pero nakakagalit dahil sa parehong araw mismo na nagdadaos ang Kongreso ng legislated wage hike hearings at napagkasunduan nga bumuo ng substitute bill ay mas pinili ni Sectol na pumunta at ipagyabang yung ating regional wage board at nag-announce pa nga na historic daw yung 85 pesos na increase. Walang issue, yun ay pinakamalaking increase sa Metro Manila. Ngunit ang nawala na pong halaga ng purchasing power ng ating mga sweldo ay nasa higit kumulang 200 piso na. At tayo po ay nagsasaper sa isa sa mga pinakamatatas na inflation in 3 years, pinakamababang purchasing power in 8 years. Gayun din, sinabi nila na milyon ang makikinabang dito sa 85 pesos na increase. Unfortunately, meron po tayong higit 5 milyon na minimum wage earners. Ibig sabihin, meron po tayong 4 million minimum wage earners. Karamihan nasa kalakhan ng Luzon, nasa Visayas, nasa Mindanao na hindi po makikinabang pa dito sa 85 peso increase. At hanggat walang supervening event, maghihintay po sila ng buwan-buwan or even taon. Next year na sila makakatanggap ng aumento kung susundin yung 1-year wage cycle. Kaya ito pong 85 pesos ay wala pa po sa kalahati ng 200 pesos legislated wage increase na napagkasunduan na po ng Kongreso na bubuo ng substitute bill after ng SONA. Dapat po tuloy ang laban dun po sa aumento galing sa Kongreso. At hindi ito i-implement in full this month of July, utay-utay ang implementation nito, Sir Carlos. Tama po kayo, no? Matagal na nga na size yung proseso ng pagtatakda ng sahod sa Regional Wage Board na para bang nanglilimos every year yung ating mga manggagawa. Nandun kami sa public hearing, pero pagdating sa pagtatakda ng halaga kung magkano yung aumento, labas na kami doon at bigla na lang nilang inaanunsyo. Limos na, ginawa pang hulugan. Napakahalaga po nun para sa mga manggagawa. Hindi lamang dahil yung second tranche ay 25 pesos, literal na barya-barya lamang, pero alam naman natin na may konsepto ng purchasing power o real value ng pera. So ibig sabihin, yung 100 piso ngayon o yung 50 pesos ngayon, next year, mababa na po ang halaga niyan, baka kalahati na lang. Depende pa sa mangyayari sa ating ekonomiya. Kaya nga importante na dapat magbigay tayo kagyat, one time, big time na legislated wage increase para ito po ang magsimula papunta doon sa living wage. Even if ipatong natin yung tinatawag na 85 peso historic increase doon sa current minimum wage sa Metro Manila, ito po ay nasa 60% pa rin naman yung ating NCR na magiging bagong minimum wage. 60% lamang po nung dapat living wage. So if this is not a historic increase, how can you describe this, Sir Carlos? Opo, dinescribe nga namin, hindi historic Hindi historic yung amount, kundi historic yung pamamaraan, yung lakas ng loob na tawagin itong makasaysayan. Dahil usually naman, hindi naman ang Labor Secretary ang nag-a-announce ng wage order. Usually ang nag-a-announce yan kapag pinablish na nung ating NCR Wage Board. In fact, hindi pa yan pinapublish yung mismong wage order dahil may 15-day publication period bago siya maging implemented. So July 3, mapapublish yan. At the same time, yung ating Labor Secretary is the chair of the National Wages and Productivity Commission. So bakit proud pa, pinangalandakan pa
na 85 pesos na increase kahit na napakalayo pa rin ito dun sa nakabubuhay na sahod na yan ay mandato ng National Wages and Productivity Commission. At bakit pinili niya po na mag-absent dun sa congressional hearing kasama ng NWPC Executive Director? Sila po ay wala dun sa committee hearing kung saan isinalang yung as much as 17 bills para sa pinaka-mahalaga, pinaka-pressing na issue para sa manggagawa, which is dagdag sahod. Dapat ba nandun sila? Invited sila doon, Sir Carlos? Yes po, no, invited po silang lahat at ini-expect nga namin na dadalo si Secretary Tolentino. Ito yung kanyang unang participation sa isang committee hearing. Nadadalo rin yung National Wages and Productivity Commission dahil napakahalaga po nung kanilang sasabihin para po magbigay ng technical inputs dun sa aming mga panukalang legislated wage increase. Not to mention the fact that this committee hearing ay napaka-long overdue na. It is exactly 1 year since TUCP refiled yung House Bill number 88 for a legislated wage increase. Okay. Yun siguro ang napala natin kasi politiko itong si ating kalihim na si Tolentino. Yun na, parang ginagamit niya for propaganda purposes, Sir Carlos. Kaya nga po, lagi namin sinasabi, no? Huwag tayong basta madadala bigla dun sa mga anunsyo. Dahil before, sinasabi natin, hindi naman pwedeng baryake sa wala. Tatanggapin po natin yung aumento sa sweldo. Pero huwag po tayong magpabola na kailangan lang tayong masatisfy na dyan at pwede nang hindi ituloy kung anumang panukala. Dahil ine-expect namin yan ang gagawin ng ating mga kaibigan sa negosyo na inopost nga itong 85 peso increase at sigurado no iwe-weaponize itong 85 pesos para harangin yung anumang legislated wage increase measure. Again po no sa ating mga kababayan no yung 200 pesos kinumpute na po namin ang cost niyan no 9 to 15% lamang po yan ng annual profit ng ating mga negosyo across sizes. Hindi pa po natin binabanggit yung micro enterprises that are automatically exempted from the minimum wage. Kaya kami nananawagan kay Secretary Tolentino na kausapin niya na yung manggagawa at ipaliwanag kung paano na-compute itong 85 pesos. Kasi kami po'y nangangamba na kung 85 na ang pinakamataas sa Metro Manila, paano pa po yung mga iba't ibang reyon, yung iba't iba pong probinsya na hamak mas mababa ang minimum wage. Yun na nga, sir, no? Pero dito sa Cebu, yun pa, ang ginagawa nila, nag-conduct pa sila ng public consultation, iba pa ho yung public hearing na gagawin daw ngayong month of August. Tama po kayo, no? Kagaya niyan, yan yung mga pamamaraan para i-dribble ito eh. Usually ginagawa nila, 'di ba? Public consultation, meron sa Cebu, meron sa Bohol. Tapos pupunta na naman ng public hearing, katakot-takot na naman dahil nga pilit nilang pinipigilan yung pressure dahil tayong mga manggagawa, no, nagkakaisa tayo na nangangalampag. Sinabi natin una, nung nagkaroon ng Middle East crisis, dapat may supervening event na at magbigay man lang ng emergency cost of living, minimum wage subsidy o kaya ibaba ang buwis. Walang nakinig doon. Hindi nila tinaas ang sahod, hindi nila ibinaba ang buwis. Kaya pilit nilang dinidribble, pilit nilang pinapakalma yung ating taong bayan patungkol dito sa panawagan ng dagdag sahod. Pero tayo po'y hindi papayag, no? Kasi kagaya nung mangyayari po sa Cebu, no, August pa, magdadaos ng public hearing. So kailan pa lalabas yung wage order dyan? At ganun din yung binabanggit natin doon sa ating mga kabayan naman sa Davao na ang wage order nila, ang anniversary ay March pa. So March next year pa sila aasa na magkaroon ng wage increase. E nung tumama yung Middle East crisis, hindi naman niya pinili na Metro Manila lang ang tamaan. Yung Middle East crisis, buong bansa ang tinamaan. At mas malaki pa ang impact nito doon sa iba't ibang rayon outside Metro Manila kung saan may kakulangan sa resources, kung saan mataas ang logistics cost. At yun na nga, sir, with this new development, baka maunsyami yung discussion natin ng legislated wage hike sa House of Representatives.
I think ito pong 85 pesos at yung the mere fact na tinawag itong historic, kagaya nung sinasabi rin namin sa ating mga mambabatas, exposes the regional wage board for what it is. It is a broken, obsolete system. Dahil kung ito na yung pinakamataas na pinagmamalaki natin, dahil ang NCR naman po historically ang may highest minimum wage, ito po ay wala pa sa kalahati ng pinag-uusapan ng Kongreso at ng Senado. At pinasa na po yung legislated wage increase noong 19 Congress. Kaya binigyan diin nga ng ating representante sa Kongreso, si Deputy Speaker Raymond Mendoza ng TUCP Party List, na dapat po i-invoke nga yung Section 48 ng Rules of the House, kung saan sinasabing pwede pong i-fast track at hindi na kailangan dumaan sa katakot-takot na hearing itong legislated wage increase dahil naipasa na ito just last year. Kaya yun po ang gagawin after ng State of the Nation address ay pag-uusapan na po kagad yung substitute bill. At inaasahan po natin na dahil hindi na po recess ang session nun, ay agad po ito sana mapapadala sa plenaryo at makalendar immediately. Ano ang nangyari kahapon, sir? Overwhelming ba sa mga miyembro ng Committee on Labor na nag-support dito? Bigyan ko kayo ng pagkukumpara, no? Noong una po nating sinimulan itong legislated wage increase na laban, no? That was 2023, 150 pesos. Ilan lang po tayo na nangunguna po sa laban na ito. Actually, hindi natin makakalimutan na kasama natin si Congressman Jolo Revilla nung talaga isinulong natin, nag-start itong 150. Ngayon po, bago pa po nagkaroon ng hearing, meron na pong 17 na panukalang batas para sa isang legislated wage increase. Napakadami po ng legislated wage hike measures. At doon po sa dinaos na hearing, of course, nagsalita yung ating mga kasamahan sa labor, kasama ang TUCP, kasama ang ALU. Nagsalita din po yung ating mga kaibigan sa employers na ayaw nila yung 85 pesos, ayaw din nila yung 200 pesos dahil kawawa daw yung ating mga manggagawa, tataas lang daw ang presyo, ang magkakawalaan po ng trabaho. Pero yun po, kung ano man yung catastrophe na kinakatakutan po nila, ay lahat po ay call nila. Ang sinasabi nila doon, tataas ang presyo dahil ipapasa nila. Magbabawas sa empleyado dahil kailangan nilang magtipid. Pero hindi naman po nila kailangan gawin yon kung willing lang silang mag-share ng profits nila at portion ng kanilang kita at tubo dun sa kanilang mga manggagawa. Wala pong mangyayaring ganon. Nagsalita din po yung ating mga representante sa gobyerno, economic manager sa Department of Labor and Employment, na sila po ay nagbibigay lamang ng technical inputs at walang posisyon yung DOLE at NWPC, whether oppose or support. Dun po sa punto ng ating mga economic managers, sinabi po natin na kung noon nagkamali sila, sinabi nila tataas ang inflation, tataas ang unemployment, bababa ang GDP. Lahat po yun nangyari sa loob lamang ng isang taon. Hindi dahil sa legislated wage increase, kundi dahil po sa malawakang korupsyon. Kaya ito pong aumento sa sweldo ay hindi po yun ang cause. At kung hindi po sila tumama sa kanilang hula last time, bakit po muling maniniwala ang Kongreso at Pangulo po sa kanila? Okay. So, na-agreed kahapon na after sa sona ng Presidente, anong mangyari, Sir Carlos? So magmi-meeting po ulit yung House Committee on Labor para isapinal po yung substitute bill kasi even if lahat naman po ito ay para sa legislated wage increase, meron po kasing 17 versions So may mga iba't iba pa pong version na kailangan i-considera para sa pagbuo ng consolidated substitute bill. Pero kagaya nga po nung binanggit ko, no, kailangan po natin itong paspasin, kailangan po natin itong tutukan at mga lampag tayo para hindi naman to matulog lamang sa komite, kundi no sa pangunguna ni Chair Jolo Revilla ay transmit po ito sa plenary para pag-usapan at mapagdebatihan. Okay. At hinihingi pa rin natin sa Presidente na i-certify ito as urgent bill. Tama po kayo, no? Narinig ko po si Yusek Claire na dinidepensa niya yung sa Regional Wage Board. So ang amin pong major na panawagan natin mula noon hanggang ngayon ay i-certify as urgent ng Pangulo yung panukala para sa dagdag sahod o i-prioritize man lang kahit sa LEDAC
yung ating mga panukala para sa wage hike, wage reform measures. O kung hindi pa rin magagawa yon, ang iniingi na lang namin ay lalo sa State of the Nation address, na sabihin man lang na inirerespeto niya ang Kongreso bilang isang co-equal body at hayaan na magdaos ng mga hearings, pausugin at paabantehin yung legislated wage increase at wag lang kukontra na naman yung kanyang mga economic managers. Yan po ang aming hinihiling na lamang, no, bares minimum mula sa Malacanang. Okay. Sa Senate, sino ho ang mag-file ng counter bill dito, sir? Opo, no, may mga nakafile na po na counterpart din sa Senado. Merong 200 pesos si Senator Risa Ontiveros. Meron din pong mga 100 to 150 sila Senator Robin Padilla. Meron din pong as much as 300 kay Senator Raffy Tulfo. So, all together po, no, sa Congress at sa Senate, merong 20 plus bills filed for a legislated wage increase. At kami naman po ay umaasa na ang chair natin doon ay si Senator Joel Villanueva, na matagal naman nang naging chair ng Labor Committee, ay tutukan po ito. Lalo na napakarami pong panahon na nasayang dahil po sa Senate political dramang naganap. Okay. Sir Carlos, maraming salamat ho sa inyo, sir. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Good morning. Mahigala ang tigpamaba sa TUCP, si Carlos Miguel Onyate.